ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa pagbangon ng bayan. Sa ulo sang mga balita. Pila ka mga balay sa Banwa sang Putotan na lumos sa baha. Pila ka pamilya na trap sa ila puluyan, bangod sang makusog nga daludo sang tubig baha. Karsada sa Banwa sang Lambunaw, natabunan sang duta. Kag ABS-CBN sagip ka pamilya nagdulong sang relief assistance sa mga apektado sang baha. Live gikan sa ABS-CBN News Center Iloilo, Jennifer Garcia, Attorney Jobert Peña Florida. Ini ang TV Patrol Panay. Mayong hapon mga kapamilya, sa ngalan ni Attorney Jobert Peña Florida, ako si Jennifer Garcia. Nalubog sa tubig baha ang kapin 22 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo sa paglabay sang Bagyo Quinta. May pilaman ka mga kabuhi ang nautas bangod sa pagkalumos. Ang detalye sini kagiban pa ang ato ni gadulong sa pagpadayon sa atong programa. Inang mas gimpasangkad TV Patrol Panay, una sa balita. Diretso na sa ato mga balita, tubig baha sa Barangay Libong Kugon, kag Paho sa Banwa sang Zaraga, ang lampas tawo ang kadalumon, pila ka mga natraps nga residente ang gin-rescue sang Philippine Coast Guard. Nagapatrol Kenneth Ladiguhon. Pasulod pa lang sa Barangay Paho sa Banwa sang Zaraga, tuma nakataas ang tubig. Hindi na makita ng talamnan bangod na lapawan na sang baha. Ang pila ka mga residente ang yara na sa igad sang dalan. Ginpangakot ang pila ka mga gamit sa sulod sang balay. Samtang ang pila ang husto na gidla mga lantawon ang puluyan nga ginsulod na sang tubig baha. Suno sa mga residente, alas 3 kay na sang kagahon nagsugod ang pagtaas sang tubig. Andito sa proper amon, way sa kagawa ka to nga dalam ang tubig to. Matrap sila to. Anong kinahanglan nun? Ito kinahanglan rescue boat dia. Hingagaw kami nga makagawa sa balay. Hingagaw ka mga gamit. Ang amon kani nga bilinion to na sulod sa tubig. Tuman kakusog sang daludo sang tubig diri sa Barangay Paho sa Banwa sang Zaraga. Bisan ang truck ang hindi na makatabok sa dalan. Gani ang makatapos ng Philippine Coast Guard ang nagamit na sang rubber boats sa pag-rescue sa mga natrap nga mga residente. Duha ka mga rubber boats ang gingamit sa Coast Guard Special Operations Group sa pag-rescue sa mga natrap nga pumuluyo sang Barangay Libong Kugon. Wala mapunggan sang 86 anyos nga si Arlinda Bellones ang paghibi sang ma-rescue. Taga-drigid ako sa rananon, din ako drigid maula ang dugo ko. Ruma, alabuan ko mo ni. Ang mga evacuees ang gilayon nga ginatagan sang pagkaon kag tubig ilimnon, nagapadayon ng rescue operations sang mga rescue groups, bagod ang pila ka mga residente ang nagpakatiga sa gihapon nga magbiya sa ila puloy-an. Kenneth Ladiguhon, TV Patrol Panay, una sa balita. Sa Banwa naman sang Lambunaw, pila ka mga dalan ang natabunan sang natipag nga duta. Nagapatrol Joyce Cavisillas. Nagpalabag sa tungas sang karsada sa Banwa sang Lambunaw ang natumba nga kahoy. Rason nga naatrasar ang pag-agi sa mga salakyan. Gintapas pa ang mga sangasang kahoy antes na kalabay ang mga motorista. Pag-abot sa poblasyon, may porsyon na sang karsada ang ginabaha. Nag-upod naman ang news team sa Tinagong Dagat Reserve Volunteer Group sa paglibot sa Lambunaw. Managpadulong kun tani ang news team sa may Barangay Maribong kung sa diin may gin-report nga mga gin-evacuate nga pamilya apang paglabot namon dire sa may Barangay Hines. Inina ang amon na abtan, natiphag na ang duta sa may tunga sang karsada kag medyo delikado na kun kami ang mag-agi pa sa sininga porsyon sandalan. Gamay nga porsyon na lang sang karsada ang sarang nga maagyan. Gani ang iban, naglakat na gidlang. Ginakahangawaan sa mga residente nga kun magsigi-sigi ang ulan, basing madugangan ang pagkatipag sang duta, kag matumba ang puno sang nyog. Dugol piyada siya, kaya nga mong ginabantayan, hindi namon makita nga nagatipag siya mo kay, siyempre may mga may mga marikot balang
Ang ginabantayan namon ang matumbangan niyo nga na kay delikado. Nakalabot man ang news team sa Barangay Tranghawan, Lambunaw. Natabunan man sang natipag nga duta ang dalan. Motorsiklo gid lang ang sarang nga makaagi. 16 ka mga flood-prone barangay sa Lambunaw ang ginamonitor sa karon sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga tao bla kabudlay mapaintindihon kay kung hindi malukpan nga ara ng tubig hindi sila maghalin. Joyce Clavecillas, TV Patrol Panay, una sa balita. 12 ka mga barangay ang apektado man sang pagbaha sa Banwasang Haniway. Isa naman ang napatay bangod sa Bagyo Quinta. Yari report. Sa kilid na sandalan, ginpatiner ni Arnel Defensor sa barangay Tularukan, Haniway ang mga alaga sining nga baboy. Inibangod sulod na sang tubig baha ang ila puloy-an. Panogon? Oo, nagbata. Sa baligya, malang ikagpatindog naman balay. Pila ka porsyon sang Tularukan ang ginbaha na. Gani ang mga residente nagsaylo na sa chapel sa barangay. Dala na sa mga ini ang ilang mga panapton kag pagkaon. Ginulbaan ko siyempre na kuando kami sa Frank nga to kundi daw kunulbaan gid kami. Isa ang Tularukan sa 12 ka mga barangay nga apektado sa pagbaha sa Haniway. Isa man ang patay sa lugar, tugas sa Bagyo Quinta. Nagtabok sa suba nga mag-evacuate kuntani pero naabot na dalasang daludo sa suba, nadalasang bato na lampos ang uluya sa bato, napatay na. Tungod sa mabasko nga pag-ulan kahapon nga adlaw, ginpa-standby na ang ambulansya kag dump truck sa munisipyo. Ginalerto naman sang lokal nga panguluhan sa Haniway ang mga opisyalis sa barangay nga apektado sa pagbaha. Plasta ni Mayor ang mga evacuation centers, tawgan na ang mga respective na barangay chairmans. No? Ang wala untat nga pag-ulan ang nanging rason sa pagsaka sang level sang tubig sa mga suba sa Haniway. Ang Suwagi River kag ang Matag-Ob River ang nagdako ang volume ng tubig, that's why nag-awas kag dito sa area sa ST ang most affected areas. Joyce Clavecillas, TV Patrol Panay, una sa balita. ABS-CBN Sagip Kapamilya ang nagsugod na sa pag-repack sa mga relief goods gigahatag sa mga apektado sang baha. Para sa pinakauli nga update ato makaupod live gikan diri sa ABS-CBN compound ang patrol sing Ilonggo nga si Joyce Clavecillas. Joyce. Jennifer, sa tunga sang trahedya nga nag-igo dire sa isla sang Panay, makita naman ang pagbinuliganay sang tagsa-tagsa. Kag subong yari kita sa lobby sang ABS-CBN Iloilo kung sa diin inyo makitaan nga masako ang aton mga volunteer sa pag-repack sang mga items nga inughatag sa mga apektado nga pamilya. Kaupod naton ang taga Philippine Coast Guard Auxiliary, ang mga estudyante sang West Visayas State University, ang Philippine Army, lakip naman ang mga empleyado sang ABS-CBN Iloilo, kag sila tanan ang nagabuliganay sa pagputos sang bugas, sa mga delata, sang noodles, kag ini ang ato na pagdalon subong nga hapon sa isa sa mga apektado nga banwa dire sa probinsya sang Iloilo. Ang ABS-CBN Iloilo ang bukas man sa donasyon sang ato na mga kapamilya nga luyag magpaabot sang bulig. Ang mga kinahanglanon gid sa mga apektado nga residente amo ang habol, banig, tubig, bugas, kag mga non-perishable nga food items kaangay sa nga delatas kag noodles. Nagabaton man kita sa mga used clothing kag initanan ang aton na igahatag sa mga kabanwahanan gid nga naapektuhan sang Bagyo Quinta. Mahimo nila nga madulong ang ilang mga donasyon dire sa ABS-CBN Iloilo sa Luna Street, La Paz. Kag kung kamo ang may palamangputanon pa, mahimo man kamo nga makatawag sa amon hotline nga 320-9453 o kon 508-6046. So sa mga kapamilya naton nga nag-donate na kahapon nga adlaw kag subong nga adlaw, lubos ang pagpasalamat sang ABS-CBN sa inyo tanan. Balik sa imo, Jenny. Madamo nga salamat, Joyce Clavecillas. Sa dugang nga mga balita, pundasyon sang Taytay sa Kalinog na rumpag bangod sang baha, samtang pila ka mga motorista stranded bangod sang landslide sa Banwa sang Lambunaw. Yari report. Bakadto pa lang sa bahin sang Central Iloilo, malaba nga pila sa mga salakyan na nagsugata sa news team. Natabunan sang duta ang National Highway sa Barangay Hines, Lambunaw. Hindi makaagi ang mga motorista.
Duha ka mga PA loader ang gingamit agud hawason ang tonelada sang duta sa dalan. Ginpangutod man ang puno sang lubi nga peligroso kun matumba. Natigayon nga matinluan ang dalan kaagahon na gani nagsulhay ang transportasyon. Sa Kalinog, kita ang halit sa nagkulpa na ang baha. Natamaan ang barangay Baryo Kalinog. Narumpag ang pundasyon sa Bahi Bridge, alagyan sa mga motorista padulong sa Pasig City. Pati kusina sa balay ni Danilo Memoria ang narumpag man. Pag tumba ka kwayan, nag-trap dyan sa tay buhay makagwa, te amutan na bingkal na yun ng panon ng area posteo. Daraan ng kanilang kusina ko. 42 ka pamilya naman ang nag-evacuate sa barangay hall. Naanod sang baha ang balay ni Rodolfo Masadre. Apang pasalamat inibangod iya panasalbar ang iya pamilya. Nakulbatakan nga sobra katubig mo, dalam tubig. Siyempre, linuwas ko kag indara din. Tubig kag pagkaon na nagapanguna nga kinahanglanon sa mga evacuees. Mga bayo namon mga pagkaon 300 ka pamilya ang apektado sang baha sa Kalinog, 320 naman sa Lambunaw. Isa ang patay sa Bingawan, samtang isa naman ang missing sa Banwa sang Lambunaw. Junel Baclay, TV Patrol Panay, una sa balita. Mga pasyente gin-evacuate matapos gimbaha ang isa ka ospital sa Banwasang Barotac Viejo. Nagapatrol John Fernandez. Wala sang tao ang Barotac Viejo District Hospital matapos ginsaylo ang mga pasyente sa covered gym sang Banwa. 30 ka mga pasyente ang gin-evacuate matapos na ginbaha ang ospital bangod sa paglaslas ni Bagyong Quinta. May mga tululugan man nga ginpreparar ang ospital para sa mga pasyente. Hindi man komportable ang pila ka mga pasyente. Wala man sila sang reklamo. Bangod na intindihan man nila ang sitwasyon. Pabudlay man tani Ti ano mo ni abi kay amo na ni ang nadangtanta. Okay, mahinatipan man kami nila. Suno sa pamunuan sang ospital, wala man sa makalalaton nga balatian sa ilang mga pasyente. Ginrecall na sang ospital ang tanan nila nga personal nga naka-on leave kag naka-off duty. Agod masigurado nga matatapan sang maayo ang tanan nga mga pasyente. Supplies of medicines and some of the equipments gindalaman din namon. At least mga safe sila. Magabalik ang mga pasyente sa ospital sa Tion nga maghupa na ang tubig baha. John Fernandez, TV Patrol Panay, una sa balita. Kapin 150 ka mga pamilya ang gin-evacuate sa Barotac Viejo matapos magsaka ang level sang tubig. Yari report. Magluwas sa mga pasyente nga gin-evacuate sa ospital sa Banwasang Barotac Viejo. 150 pagid ka mga pamilya nagikan sa duha ka mga barangay. Sa amuman nga Banwa ang gin-evacuate bangod sa baha tuga naman sa Bagyong Quinta. Temporaryo ang mga iningan nagatiner sa covered gym sang Banwa matapos nga ginbaha ang ilang mga pamalay. Ang pamilya ni Manang Shoni Dahay, noodles kag kanon ang nagserbe nga panyapon. Bisan gani wala sudan basta may kanon lang kami. Okay na sa amon. Aminado ang pila ka mga evacuees nga nabudlayan sila sang ila sitwasyon. Bangod may mga magagmay pa sila nga kabataan. Pero taga budlay tungod niya ya kuan balay bisan ng mga bata hindi katulog maayo. Tapos pa may gaado dance bong. Suno kay Mayor Neil Tupas III, Lunes pa sang gabi isa nagbubo ang mamurong nga ulan sa ila lugar. Dugangan pa nga manabaw na ang Barotac Viejo River, kabangdanan nga naglapaw ang tubig sa mga puluyan. Nagnabaw kita dire kag naggamay ang gibuangan. So ang ginakulbaan tada is kung magdugan ang ulan kag ang high tide. So mabungguan ay mabakpulo ang water. Naghatag naman sa bulig ang lokal nga gobyerno para sa mga evacuees. John Fernandez, TV Patrol Panay, una sa balita. Kagagod ibaloon ang pinakaulihing nga update tuya sa epekto sang Bagyo Quinta sa probinsya sang Iloilo. Live gikan sa linya sang telepono ato makaupod ang PDRRMC officer Mr. Jerry Bionat. Mayong hapon sir, live kita sa TV Patrol Panay. Mayong hapon sa bilog na probinsya sang Iloilo. Sir Bionat, sa aton nga assessment diri sa TV Patrol Panay, duha ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo ang labi nga naapektuhan sa sining pagbaha. Duwa diri amo iya ang Banwasang Pototan kag Zaraga. Sa subong sir, kumusta bala ang sitwasyon sa mga residente sa mga kabanwahanan nga ina?
Sa Subong may ara pagkita dito nga mga rescue operations sa kabanwahanan sang Pututan, kabanwahanan sang Saraga kay nagapabilin sa gihapon nga madalom ang tubi sa nasampas nga mga kabanwahanan. May ara nga sa barangay kabarangayan sa Pututan nagdangat sa anog sa kabarangayan ang sanan gihapon nagapabilin madalom ang level sang tubi. Same is true sa kabarangayan sang Saraga. So, as of this time, as I said, no, sa gihapon nagapabilin, no nga ang mga naalangan sa tunga sang salamnanan, nasabihin mataas pang level sa tubig. So, ang aton dito nga ginpadala sa Pututan, ang grupo sa mga mountain tigers from Lafaz, from Haniw, and misro mga local mountain tigers na members ng Pututan. Nagsamtang dito sa Banwa naman sang Saraga, ang gindispatch dito sang PDRRMC. Amo ang Philippine Coast Guard sa Iloilo Station at Total Subong na ginapa-operate natin dito sa area 17 ka response team. Sir, paano bala igapatigayon ang ining rescue operation bangod base sa interview kay na sang TV Patrol kay Mayor Pablo Perez sang Putotan, bisan ang mga rescuers ang nabudlian nga sudlon ang inang mga apektado nga barangay? Matuod din na may ara kabudlayan sa mga areas do pariho man sang natabo kagabi sa Mina nga tungod ginpaligad-ligad nila ang ginatawag nga rescue operation tungod sama ka kusog, sama ka madlos. Ang pagdaludo sa katubian, tama ka baskog, so ginhulat-hulat nila kung nasangan-angan sila. Ang aton nga mga local responders ini na training ini sila, kag may kapasidad ni sila magdetermine kung one, nga masarangan nila ang current, two, nga masarangan nila ang distansya nga ilang iusuyon o kung languyon, and three, kung ang madetermine nila ang kapasidad nila sa ikasarang sa ilang kagamitan, sa ila mismo nga mga training sa special operation. Sir Jerry, sa subong nilibaluan naton amat-amat na nga nagadulom ang kalangitan, no, nagapakadto na kita sa kagabihon. Sa inyong assessment, nagapadayon bala nga nagasaka ang level sang tubig or naganubo na gidman? Sa atong Victor, alas 4 sang hapon nga ini, no? Nga nagapabilin ang tubig, pero sa kalabanan ng mga area sini, nagapaidalom, nagausmod sa gitman, o kung nagapanubo ang tubig. Pero may ara man nga mga area sa gihapon, no? Nagapabilin ang kadalumon sa mga tubig. Lastly, Sir Jerry, ang imo nga panugyan sa aton nga mga residente, labi pa ang ara iya sa mga lugar nga mataas sa gihapon ang level sang tubig. Pero ang aton nga mga pumuluyo nga ara na sa ibabaw sang ilang kabalayan, ara sa ibabaw sang kahoy, no? Ipaligad-ligad nila nga magpabilin sa diraanay, makulat-ulat sila sa mga inuras sila, kaya aton ginatigahom nga in a matter of 2 or 3 hours sini normally masubside o kung taogi man ini tubig. Tungod kay waay naman sang mamunog na ulan nga nagaresulta sa pagtaas sang tubig di sa mga katalabkan kasubaan. At the same time, waay naman sang panganod nga nagaporma sa diin nga maresulta sa pagbubo sa madamol nga ulan diri sa kabukiran sa probinsya sa Iloilo. Madamo nga salamat, Mr. Jerry Bionat, ang officer sang Iloilo PDRRMC. Sa ibang nga mga balita, mga residente gimbantayan ang tubig sa Haru River matapos nga naglabot ini sa alert level kagabi. Yari report. Nagtipo ng mga residente sa Taytay sa Haru River pasado alas 8 kagabi. Nagaaligmat ang tanan. Ilabi na bagod naglabot na sa alert level ang tubig. Nagpatuman sang preemptive evacuation para sa tanan nga mga panimalay ngayara sa palibot sang Taytay. Once maglabot dira ang aton nga level sang tubig, ginapalibot na naton dayon ang aton nga Bureau of Fire to warn sa mga pumuluyo naton sa Haro nga magpreparar na for evacuation. Or kung sinong gusto mag preemptive evacuation, pwede na sila kamat-amat pa kadto sa ilang identified evacuation center para abis ang ilang mga daycare center. Mabaskog man ang daludo sang tubig sa bahin sang Buhang Haro. Rason nga nagpangaman na ang mga residente kapareho ni Manang Leda. Di daw layo-layo makami gawa, hindi pa gidman tantawan lang kung ano gidman.
Duha ka oras ang nagligad amat-amat na nga nagpanaog ang tubig. Isa ka maayo nga senyales inisuno kay Darwin Papas ang MDRRMC. Apang hindi dapat magkumpiyansa. Ang mga residents naton na-inform naman naton sila nga by this time preparar na nga daan sila or transfer na sila. Padayo naman sa pag-aligbat ang mga residente, samtang preparado naman sa paghatag sang bulig ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno. Noela Gamayon, TV, Patrol Panay, una sa balita. Syudad sang Iloilo hilway sa epekto ni Bagyo Quinta, Haro River balik na sa estable nga level. Yari report. Balik na sa normal ang level sang tubig sa Haro River nga naglabot sa alert level kagabi. Ang pagtaas ng tubig sa Haro River ginkahangawan sa mga taga-syudad, ilabi na sa mga taga-distrito sang Haro. Gin-declare natin sa mga kabarangayan kagabi nga all those who gusto mag-evacuate, pwede na sila kamat-amat nga na-evacuate sa ilang identified evacuation center sa barangay nila, like ang ilang barangay hall. As per monitoring, daw wala magiging similang transfer, kaya nakita nila nga at around 9 nag-stabilize ang tubig. Sa record sang Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Council, wala sang tuman nga halit si Bagyo Quinta sa syudad, magluwas sa pagkatumba sang pila ka mga poste sang kuryente. As of this time actually, wala sing reported incidents sa nakasulod diri sa aton. Sa karon, normal na ang lakat sang panahon sa syudad sang Iloilo. Bea Zaragoza, TV Patrol Panay, una sa balita. Pila ka mga kabanwahanan sa Capiz ang lumusman sa baha, ginatos ka mga pamilya ang gin-evacuate. Yari report eksklusibo. Sa igad sang karsada na nagpaamulya ang pila ka residente sang barangay Duran Dumalag, Capiz, pagkatapos magkulpa ang baha. Masigsalbar sa mapusla na kagimitan ng mga residente, humalin sa mga basa nga appliances, panapton, kasapatan kag madamo pa. Wala makapanginlaman ng mga ini sa magtaas ang tubig kagabi. Dasig kayad ka tubig. Pagsulod namon may tubig, pagwa namon talaw lumapaw doon. Ang tuo nga kamot ni Manang Tessie, nabali sang ini ang naningkaras agud makasalbar. Kakulang sa matinlo nga tubig, kag pagkaon ng ila problema. May iban nga sa kanal na nagapanglaba. May mga tabo man nga nagaluto sa mga kaldo nga parang may pagkaon sa ila kay halipan ni sila kagabi wala di sila yung nakapanyapon. Para sa kagabi niya nagkakanalo may tubig. Daw kaangay naman sang lawod ang inektarya sang humayan sa banwa sang Dumalag, nga ginlapawan sang baha. Pati hinuptanan nga sapat gindala na sa mataas nga porsyon sang dalan para hindi maanod. Talalupang doon ang mga balay nga sa higad na sang karsada nakitaan. Sobra pa ini sa natabo sa Typhoon Frank suno kay Dumalag Mayor Lilia Castro. Yung tubig, ari na sa yung old Merculista namin, yung marketplace, anay naman na, hasta na diyan ang tubig. Wala natabo sa una na? Once ina natabo sang 2000, pero hindi subong din sinihon. Saka ng tubig dito sa old Merculista, pero mas grabe ini ko. Kung ninyo makitaan stranded ang pila ka mga motorista pag-abot diri sa sitio Ayuyan sa Barangay Santo Angel sa Banwa sang Dumalag. Inabangod naglapaw na ang daludo sang tubig ba sa karsada. Mabudlay para sa mga motorista magtabok sa dalan, padulong sa Banwa sang Dao. Madamo man sang stranded sa Barangay Manhoy sa Banwa sang Dao. Ang mga motorista ginahulat ang pagnubo sang tubig. Hulat kita diyo kay kadalom gid sang baha. Di na mo pamenturan. Hindi, mabenturar may mga bata. Nasulob man ang Cuartero Public Market kag Cuartero Central School. Plano ni Mayor Roger Flores nga mapaidalom sa state of calamity ang Banwa, bangod sang dako nga halit ni Bagyong Quinta. Nag-start na kita sing pangdulong sa mga pamalay sa mga tao. Kaya usually, ang Cuartero is not alarming sa mga katulad sininga mga baha. Junel Baclay, TV, Patrol Panay, una sa balita. Apektado man sang baha ang 7 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Aklan. Nagdangat sa 4-7 katapak ang kadalumon sang tubig baha sa pila ka mga lugar. Ang mga apektado nga lugar amo ang Libakaw, Madalag, Malinaw, Banga, Lezo, Numancia kag Kalibo. Isa naman ang na-record sa Aklan Provincial Risk Reduction Management Council nga napatay matapos malumos sa banwa sang Malinaw.
Aerial survey ginpatigayon sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa area sang Iloilo kag Capiz. Kapin 2,000 ka mga pamilya sa Panay kag Negros Occidental ang apektado sang Bagyo Quinta. Yaring report. Mga atop sang puloy-an kag nagadanaw nga mga talamnan ang makitaan sa pila ka bahin sang probinsya sang Iloilo. Ini ang mga nasaksihan nga senaryo sang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa ginpatigayon nga aerial survey sa porsyon sang Iloilo kag Capiz Province. Sa inisyal nga assessment sang RDRRMC, ang Central Panay ang natamaan sang Bagyo Quinta. That was enhanced by southwest monsoon. That is why pag-cross diri ng tropical storm Quinta, nadugangan ang ulan, which initially ang dala niya na nga ulan is only 10 to 20 millimeter. Suno kay Director Rose Cabrera, ang pag-awat sa mga mayor nga suba sa probinsya ang nagtugas ang pagbaha sa mga kabanwahanan. Sa monitoring sang RDRRMC, kapin 2,000 na ka mga pamilya kag masobra 10,000 ka mga residente sa Panay kag Negros Occidental ang apektado sang Bagyo Quinta. Sa pagpakig-angot naman sini sa mga LGUs, mayor nga kinahanglanon sa mga nabahaan ang relief items. Mga relief items, food and non-food items. DSWD, so with the Philippine Red Cross, may ara naman sila nga relief items which they augment to those affected areas. Nagkalaom ang RDRRMC nga amat-amat na nga maghubas ang tubig baha. Ilabi pa nga wala naman sang weather disturbance nga na-monitor ang pag-asa. Joyce Clavecillas, TV Patrol Panay, una sa balita. Masobra sa isa ka gatos ka pamilyang yara subong sa Zaraga Elementary School, mga evacuees ang ginatagan sang bulong kontra leptospirosis kag tetanus. Yari report. 17 sa 24 ka mga barangay sa Banwa sang Zaraga ang apektado sang baha. Lampas tawang tubig gani madamo sa mga residente. Ang ginbakwit sumugod pa kahapon sang hapon. Ang mga ginrescue ang gilayon nga gindala sa Zaraga Elementary School nga nagaserbe naman nga evacuation center. Sa subong, masobra sa isa kagatos nga pamilya ang nagatiner sa mga bulutuan. Mansig plastar sang iligdaan ang mga residente. Sugat kami kang magre-rescue kami kang baroto, kang baryo. Ang mga residente nga may pilas ang gilayon nga ginatagan sang bulong kontra leptospirosis kag tetanus. Bangod madamo sa ila ang nag-ubog sa tubig baha kangay nagid lamang ni Victor Sorongon. Pagkakuwat ko sang bata ko may kahoy na pag-umukon na siguro natusulok. Ginatagan na ni sila ni Doc sang bulong para sa ubo sa ila na sa sipon kag sang udto sa mga 10 o'clock pakadto kami ni Doc diri nag-enjoy kami sang measles para sa kabataan below 15 years old. Tubig, kalanon, kag matulugan, ini ang mga nagapanguna sa karon nga kinahanglanon sa mga evacuees. Samtang sa datos ng PDRRMC, 22 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang apektado sang baha. Samtang ginpaidalom naman sa state of calamity ang banwa sang Haniway kag syudad sang Pasig. Kenneth Ladiguhon, TV Patrol Panay, una sa balita. Nanarisaring nga reaksyon ng ginpabutyag sa mga Ilonggo sa plano nga total ban sa mga firecrackers. Yaring report. Palangitan anasang pila ka mga Ilonggo ang pagbaligya sa mga palupok sa tion sang bag-ong tuig. Gani gin kasubo sang pila ka mga Ilonggo ang plano sang DOH nga total ban sa mga firecrackers sa bag-ong tuig. Kung maban gid man ti wala ta mahimo masunod man ta sa ila nga laye puti samta nga pwede pamanti mabaligya lang kami anay para nga may pang Noche Buena man kami Apektado kami dun sa baligya sang palupok kay amon negosyo mo lang baligya da kada ano. Kung may nagakasubo, may pilaman nga nagpasalamat. Ay, hindi in mayo ng palupok na base kung hindi pa maglupok, ikuanon nila naman. Kuti mabalik naman sa imo, base mautod pa imo, kamot na. Huwag na lang lukpanay subong. Ay, maskin gani inong bakal mo gani bugas, huwag gani. Imbes magpalupok, suno pa sa ila, madamo sang mahimo agud masalya sa gihapon ng pagsugalaw sang bag-ong tuig. Takop lang sang kaldero, gahod na. Samtang may gintalan na nga firecracker zone sa mga barangay, agud malikawan ng insidente nga dalasang palupok. La purpose ni isang syudad siguro nga butang sa isa kalugar, specialist district plaza, para nga monitoring bala, kay katama ni ka highly dangerous.
Kung hindi man mapatuman ang total ban, ginahingyo lang sang liga ng mga barangay nga dapat manginhugot sa pagpatuman sang pagsulundan sa pagbaligya sang palupok. Bea Zaragoza, TV Patrol Panay, una sa balita. Mga kandidata sang Miss Iloilo Dinagyang 2013 ang nagbisita sa Asilo de Molo. Yan ang report. Hindi lang sa mga pre-pageant competitions masako ang pulo ka mga kandidata sang Miss Iloilo Dinagyang 2013. Nagbisita ang mga ini sa Asilo de Molo, ang institusyon na nagatatap sa mga katigulangan. Inina ang ikapulo nga tuig sang overall chairman sang Miss Iloilo Dinagyang na si Alex Soncio sa pagbisita sa Asilo de Molo. Every Christmas, dirigid ko ana igakanto sa ila. Kay dumalapit gini silang mga elderly sa akon. Kay hindi na ito mabalaan. Ako dan, may pamilya ako. As galing mo lang ako asawa. Unas ba si Diri ko ibutang. Di at least nga, ready na ako. Ari, gani kada tuig nadala ko yung sinanay ko Diri para makita yaman kung anong mga sitwasyon Diri sa Asilo de Molo. Nalingaw ang mga lolo kag lola sa mga nagkalain-lain nga mga dance and song numbers na ginhanda sa mga estudyante sa Oton National High School. Nagperforma ng Iloilo Hukbong Kawayan sa Western Visayas College of Science and Technology. Masking kalangkagan pagid sa mga katigulangan, ang mga pahampang kaupod ang mga Miss Iloilo Dinagyang candidates. Pagkatapos ng kasadyahan, nagsalo-salo na ang tanan sa manamit nga panyaga kung sa diin mismo ang mga kandidata ang nagbulig sa mga lolo kag lola. Isa na ka mga aktibidades ang aton nga Miss Iloilo Dinagyang. This is for the two years na ni nga gindala ko gid sila. Para natin mabalaan man sa mga girls, hindi lang sa pagwapa, kundi gusto ko mag-serve man sila sa mga katigulangan diri sa sulod sa Asilo de Molo. Lubos naman ang pagpasalamat sa tagdumalahan sang Asilo de Molo sa tanan nga mga nag-ulikid sa mga lolo kag lola. Masayang masisya po ang mga lola at kami lubos na nagpapasalamat at sila ay wika nga ay nakakaramdam ng Pasko sa pamagitan ng mga taong dumadalaw sa kanila. Sapagat marami po sa kanila ay wala na rin dumadalaw, wala ng pamilya. Joyce Clavecillas, TV Patrol Panay, una sa balita. Mga kapamilya mo yan itong mga nagapanguna nga balita, subong adlaw kung kamo may luyag ipalabot nga mga impormasyon. Reklamo kung pinasahi nga mga balita, i-text sa 0947-821-0517 kag 0917-589-7191. Kaglantawon ang mga episode sang TV Patrol Panay sa Facebook, i-type lang ang ABS-CBN Iloilo. Inang mas gimpasangkad TV Patrol Panay, una sa balita.